serye na sinimulan po ng ating pastor. Alam po natin na tinatalakay po ni Pastor Joey yung Beatitudes at siya po ay nagbigay ng pahintulot sa akin na ipagpatuloy itong serye at tayo po ay nandoon na sa 6 na Beatitude, which is babasahin ko po sa English na Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Tayo po muna ay manalangin. Ama, kami po ay nagpapakumbaba sa inyo, nagpapalinis ng aming mga puso na alam po namin na hayag sa inyong harapan. Panginoon, sa pagkakataon pong ito, tulungan kami na una ay ang inyong salita ay maipangaral ng maayos at sa mga makikinig po na ito ay maunawaan, Panginoon, nawa kayo ang siyang sumama sa amin, kayo ang kumilos sa amin, at kayo ang siyang mapupurihan at maitaas at maluwalhati. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam po natin na after pandemic, marami po ang sa gawa ng tinatawag na revenge travel. Nairinig nyo na po ba yon, yung revenge travel? Na dahil sila ay na confine o nakulong o 'di ba nung pandemic ay na quarantine, maraming tao ang hindi nakalabas at nung na iangat na yung restriction ay nandoon na yung pananabik ng mga tao na makita, makapunta sa mga magagandang tanawin at halos lahat ng tao naroroon yung kanilang desire na makakita ng something na maganda. At ito po ay maituturing ding blessing dahil yung creation po ng ating Diyos ay yan po ay nagde-declare ng glory of God, and it is a blessing na makita natin yung mga iba't ibang creation ng Panginoon. Ngunit dito po sa ating teksto, ang ating Panginoong Jesucristo, the greatest preacher, is preaching tungkol sa ano ba yung pinakadakilang biyaya na maaari nating makamtan. At dito sa sinulat ng ating Panginoon, na sinabi ng ating Panginoon, sinabi dito na Blessed are the pure in heart, or mapapalad ang mga may malinis o dalisay na puso, sapagkat makikita nila na ang Diyos, na yun po yung ultimate blessing na pwedeng makamit ng isang tao. At dito sinabi na etong blessing na ito ay hindi basta-basta maaring sabihin nating makamit. In fact, makikita po natin mamaya na ito ay kahit kailan hindi natin makakamit kung hindi tayo samahan ng ating Diyos. Kaya sa umagang ito, ang pag-uusapan po natin ay yung purity of heart. Yung purity of heart, yung sinabi ditong pure in heart. Dahil sinabi dito na blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ibig sabihin, only those that are pure in heart will see Christ. So only those made pure in heart by God's grace can see God and His glory forever. Yun po yung mensahe natin, na tanging ang mga taong may pusong nilinis ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya ang makakakita sa Kanya at sa Kanyang kaluwalhatian magpakailanman. So nandun po yung requirement kung sino nga ba ang makakita sa ating Diyos ng mukhaan? Sino nga ba ang makakapiling ng Diyos sa Kanyang kaharian? At sinabi dito yung only those that are pure in heart. May dalawa lamang pong puntos na nais kong tingnan o nais kong ibahagi sa pagkakataong ito. Una po yung prerequisite. So dalawang prerequisite, and then yung promise. So yung prerequisite, ibig sabihin, ano yung kinakailangan upang ang Diyos ay makita? Ano yung requirement? No po? Ano yung sabihin natin na
state na kailangan ang isang tao upang makita niya ang Diyos? And pangalawa, ano yung promise? Ano yung promise na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa talatang ito na ibinigay doon sa may mga puso na dalisay sa harap ng Panginoon? So yun po yung ating titingnan. So sa unang puntos po natin, nandoon yung prerequisite, ano yung kailangan. Sinabi dito, basahin ko po ulit, "Blessed are the pure in heart." Now, pag-usapan po muna natin, ano ba yung ibig sabihin ng pure in heart? Dahil yun po ang, basically, yun po ang requirement Yun po ang kinakailangan, yun po yung prerequisite, yung pure in heart. Ngunit ano ba ang ibig sabihin nung pure in heart? So dito po sa ating talata, makita natin na una, ang Panginoon po ay nakatingin sa puso natin. Sa puso po natin nakatingin ng Panginoon, hindi sa anumang panglabas na nating ritual, hindi sa anumang panlabas na kabanalan, kundi ang ating Diyos po ay nakatingin sa ating puso. Ngayon, ano ba itong puso na ito? Ano ba ang ibig sabihin ng puso sa talatang ito? Yung puso po, yun ay yung hindi lamang yung emosyon, at lalong hindi po yung biological na heart, no? Hindi po 'yon. Yung puso po dito o sa Grego yung cardia, kung saan po kinuha yung term na cardiac, no po? No, cardiac arrest. Yun po ay yung pinaka inner self natin, yung inner being natin. Yun po yung hindi lamang yung ating thoughts, hindi lamang yung ating feelings, pero yung will natin, how we think, how we control ourselves, how we manifest ourselves, yun po yung heart. Yun po yung buhay natin. Ito yung totoong tayo. Kaya nga po sinabi sa salita ng Diyos na guard your heart because out of your heart springs the issues of life. Di ba po? So, yun yung puso na sinasabi dito at sinasabi ng Panginoon, yung requirement upang makita ang Diyos ay dapat itong puso na ito ay pure o puro o malinis. At yung sinasabi ditong puro o kalinisan, nandoon yung ibig sabihin ito ay una, walang bahid. No po? Yung pure means clean, unmixed. No? Nandun yung sinseridad. Hindi ito hati, no? Hindi ito yung sana dalawa ang puso ko. Hindi po. Ang Panginoon po ay kahit kailan hindi malulugod sa taong double-minded o dalawa ang puso. So yun yung sinasabi dito na yung pure in heart, nandoon yung kalinisan, nandoon yung pagiging united, nandoon yung undivided devotion sa ating Panginoon. Na hindi pwede na yung ating puso ay kalahati sa Diyos, kalahati sa ating sarili, o kalahating sa bundong ito. O hindi pwede yung ating puso ay sabi nga namamangka sa dalawang ilog. Hindi po. Yung ibig sabihin ng pure in heart, yung puso ay nilinis ng Panginoon at ito ay totally, wholeheartedly nakadevote sa Kanya. At nandoon yung sinasabi natin na sinseridad sa harapan ng Panginoon na walang halong agenda, walang tinatagong kahit anuman, especially sa kasalanan, na walang sikretong pagmamahal sa kasalanan, walang sikretong pagmamahal sa mundong ito, kundi ang pagmamahal lamang ay nakatuon sa Diyos. So yun po yung sinasabi na pure in heart. Ngunit ang problema po natin ay kahit isa po ay wala sa ating meron noon. Maaring iniisip ng iba na pag ang tao ay mabait, pag ang tao ay matulungin, generous, mapagbigay, paladasal, punta sa simbahan, ayun na po yung pure in heart.
Pero hindi po, alam natin na ang Diyos ay nakatingin sa panloob. Kaya nga po sinabi sa 1 Samuel 16:17, man looks at the outward appearance, but God looks in the heart. It is God that searches the heart. At pag natagpuan niya na ang puso mo ay hindi pure, kahit anong sabihin natin na bait mo, kahit ang buong tao nakikita na ikaw ay tila isang Kristiyano, pero ang Panginoon, ang Diyos ay hindi mo kayang malinlang. Makikita niya yung sabihin nating hypocrisy sa iyong puso. Kaya yun yung malaking problema dahil alam natin na kahit anong gawin natin, hindi tayo magkakaroon ng pure of heart. Kaya nga po, sinabi dito, blessed are the pure in heart. Isabi yung blessed po doon, hindi ito yung sabi nating blessed na ikaw ay masaya. Ngunit yung blessing dito, ang ibig sabihin po ay divinely favored. You are graced. No po? Na itong lahat ng beatitudes, yung blessed are the poor in spirit, blessed are the meek, blessed are the merciful. Yun po ay dahil lamang sa ginawa ng Diyos sa puso o sa buhay ng isang tao. So, ang makikita natin, yung purity of heart na nandoon yung single focus sa Panginoon, nandoon yung kalinisan, ito po ay hindi natin gawa kung hindi gawa ng Diyos sa ating buhay. Dahil alam po natin by nature, lagi pong pinapangaral sa pulpit na ito, tayo po ay makasalanan. Walang clean na heart sa atin. Wala po. Hindi po ako nagsabi noon, kundi ang salita ng Diyos. Sinabi po sa Jeremiah chapter 17, verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Totoo po yun eh. Tayo po, most of the time, hindi natin nakikita yung sarili nating puso. Hindi natin nakikita yung paglilinlang ng ating puso na ginagawa sa atin. No po, makikita natin yan. No? Recent example, meron po akong kakilala na siya ay ina-advise namin na huwag i-pursue itong isang klaseng relasyon dahil ito ay hindi nakakalugod sa Panginoon. Ngunit hindi namin siya ma-convince. Kasi in his heart, alam niya na wala siyang ginagawang masama. Yun ang tingin niya. Siya ay masaya. Siya ay okay. Everything is well. Maganda yung relasyon nila. Masaya sila. Pero hindi makita nung aking kaibigan na iyon na may problema sa puso. May problema sa relasyon na iyon dahil yun na hindi ka nalulugdan ng Panginoon. Kaya hindi talaga natin pwedeng sabihin na yung puso natin ay malinis sa harap ng Panginoon. At ano pa, sinabi po sa Genesis 6:5-7, ito po yung dahilan kung bakit ipinadala ng Panginoon ang matinding baha sa mundong ito. Sabi doon, every intent of the thoughts of his heart, yung tao daw, yung man, yung daw thoughts ng heart niya is continually evil. So, ganun po ka dumi yung ating puso. Maaari, yun nga, mabait ka sa panlabas. Maaari na sinusubukan mo na maging maayos ang iyong buhay. Pero kahit kailan, hindi mo kayang linisin ang puso mo. At may kasabihan po tayo na kung ano ang tunay na kulay, yun ang lalabas. Ganun din po naman, kung ano yung puso natin sa harapan ng Panginoon, yun ang magmamanifest sa buhay natin. Kahit anong tago natin, yun ang lalabas. Kaya ito pong purity of heart ay imposible sa atin, but posible sa Diyos. At paano ito ginagawa ng Panginoon? Sinabi sa John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, nandun po yung muling pagkapanganak. Doon po nagkakaroon ng bagong puso ang isang tao na maliban siya ay muling ipanganak. Yun po yung tinatawag na regeneration.
Yung purity of heart po, nagsisimula po yun sa regeneration. At yung regeneration po ay sovereign work of God. Hindi mo kayang gawin yun. No? At sinabi pa sa Ezekiel 36:25-26. Ito pong sinabi. Then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. I will cleanse you from all filthiness and from all your idols. I will give you a new heart. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. So nakita natin na sino ang gumagawa? Sino ang nagbibigay ng bagong puso? Sino ang lumilinis ng puso? Hindi ang tao, kundi ang Diyos. Siya yung gumagawa ng heart transplant. Di ba po, marahil familiar kayo dun sa heart transplant na kung ang puso ay may tama, sira, may sakit at hindi na nagpa-function, kailangan ng heart transplant upang mabuhay ang tao na yun. Gayun din po naman tayo, yung puso natin na sinabi dito dati ay mabato, no? O pusong bato. Ibig sabihin, nung tayo ay makasalanan pa, na ang gusto palagi natin ay i-please yung ating sarili, yung ating makasariling laman ang inuuna natin, at never tayo magkaroon ng pagmamahal sa Panginoon. Pero nung tayo ay na-regenerate, nung tayo ay na-born again, nung kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu, sa Kanyang biyaya, sa pamamagitan ni Jesucristo, pinalitan yung puso natin. Yung puso natin ngayon ay, sinabi dito, binigyan ng puso na laman. Ibig sabihin pinalitan, inilinis. At now ngayon, bilang mga may bagong puso, we are a new creation in Christ. And therefore, yung ating heart, no? Yung sinabi ko kanina, yung buong inner being natin, yung thoughts natin, yung feelings natin, yung thinking natin, kung paano tayo mag-isip, yun ay ngayon nakadiretso na, nakatuon na sa Panginoon. No po? Hindi na sa mundong ito, kundi sa Panginoon na. Dati, gustong-gusto mo, ine-enjoy mo yung kasalanan. Gustong-gusto mo nagpupunta kung saan-saan upang gumawa ng kasalanan. Pero ngayon, ayaw mo na ng kasalanan. Ang gusto mo na ay lalo pang makilala ang Panginoon at mamuhay para sa Kanyang kaharian. So nakita natin yung pure of heart, purity in heart. It is a work of God. Kaya ang makita po natin na hindi natin kailangan o hindi dapat tayo sikapin sa ating sarili na linisin yung ating puso dahil imposible po. Imposible po. Ang kailangan po natin is to stop trying to clean our own hearts by our own good works, but only receive the God's gracious gift of salvation through Christ. Hindi po tayo ma-regenerate, hindi po tayo ma-born again unless ang Diyos ang umabot sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang challenge ko po sa unang punto natin ay stop striving to earn your purity. Stop po. Huwag yung sarili mong kabanalan. Hanapin mo yung kabanalan ng Diyos na matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. So yun yung isang ibig sabihin ng pure of heart. Na yung heart mo pinalitan na ng Diyos at ginawa na ng Diyos na bago, nilinis na ng Diyos. At dahil doon, siya ay makikita mo na ng mukhaan. Pero hindi po nagtatapos doon. Hindi ang Diyos sabihin natin na pagkatapos ng palitan ng puso mo ay tapos na. Makikita rin natin dito sa ating teksto, blessed are the pure in heart. No? Nang ibig sabihin po nun, pagkatapos baguhin ng Diyos ang ating puso at binigyan tayo ng bagong pagkatao, nandoon na po dapat yung hunger for righteousness. Nandoon na po sana yung pursuit in holiness. Bakit po?
Paano po natin nasabi yon? Kung titingnan po ninyo, sabi dito sa ating teksto, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Ano po ang parallel verse na katugma nito? Yung see God. Ang parallel verse po ay nandoon sa Hebrews na pursue holiness, for without which no one will see God. So, nung tayo ay binigyan na ng Diyos ng panibagong puso, nandoon na yung command din niya na tayo po ay hindi lamang i-destined sa kalangitan, kundi tayo din po ay i-destined sa kabanalan. So yung purity of heart po dito, nandoon yung duty rin natin bilang mga tao na ito ay i-cultivate, ito ay i-pursue. Nandoon din po yung ating pananagutan, yung ating accountability na dapat po tayo ay nagpupursue ng holiness for which no one will see the Lord. Sinabi po sa James 4:8 na cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So nandoon yung command, yung imperative word na linisin ang ating mga kamay, gawing dalisay ang ating mga puso, upang nandoon yung sabihin natin na pagpursue ng holiness sa ating Panginoon. So, hindi lamang yung purity of heart is a work of God, but also purity of the heart is a duty of man. Lagi pong balanse ang salita ng Diyos. Binigyan niya na tayo ng blessing nung tayo ay kanyang iniligtas upang gawin ang kanyang kalooban. At ang kanyang kalooban ay ipursu po natin yung holiness. Again, sinabi ko nga po kanina, kung babasahin niyo po sa Ephesians chapter 1 verse 4, nasabi doon, hindi lamang tayo destined para sa kalangitan, kundi we are also predestined to be holy and blameless in the presence of God. So we are also destined, kaya din tayo binigyan ng pure of heart, purity in heart, because we are destined to be holy and we are commanded to be holy. Sinabi yan sa 1 Peter chapter 1, 16 and 17, "Be holy in all your conduct, because I am holy." Kaya ang point po natin is yung purity of heart. Hindi yan nagtatapos na binago ka ng Diyos, because God is also working within you. And nandoon dapat yung ongoing sanctification sa buhay mo. Yung araw-araw na paglago sa personal holiness. Dahil sinabi nga natin, we are a new creation in Christ. So dapat ang nakikita na sa buhay natin, kung tayo ay may pure of heart, meron tayong purity of heart, we become less and less, sabihin natin, entangled in this world, but more on the things above. Yung focus natin, yung ating buhay, we don't look at the things of this earth, of this world, yung evil world system, but more on the things that are above, kung saan nandoon ang ating Panginoong Jesucristo. So yung buhay natin, yung priority natin is not just to be famous sa mundong ito, na magkamal ng kayamanan, o sabihin natin maging matalino. Pero gaya nga ng panalangin natin kanina, yung goal na natin is to grow in the grace and knowledge of our God, in the Lord Jesus Christ. At kung iniisip natin na tayo ay kabilang sa kanyang kaharian, then we are commanded and charged by the King Himself, our God, to pursue holiness. Dahil ito pong holiness, ito pong sanctification, ito po ay evidence ng salvation. If there's no holiness, there is no heaven. Yan po ang tandaan natin. Wag po nating lokohin ang sarili natin na nag-iisip tayo na, again, babalik ako sa sinabi ko kanina, na sa panglabas ay ayos tayo, pero kung sa panloob ay hindi. Lalabas at lalabas yan. And then pag lumabas yan, kung hindi makita ang sanctification, then I am sorry to say, brethren or kaibigan, beloved, na wala ka pa sa kaharian ng Panginoon. Kasi ang nasa kaharian ng Panginoon
tulad ng sinabi sa Beatitude na to, they have a pure in heart. And pure of heart means nandoon yung ongoing sanctification. Nakikita mo na yung holiness sa iyong buhay is not optional. Kundi ito yung kailangan mo. Ito yung prerequisite. Purity of heart. Pero it doesn't mean na purity means perfection sa mundong ito. Alam natin yun, hindi maaaring maging perfect sa mundong ito. Pero yung purity meaning is nandun yung direction ng puso mo. Papunta ka doon sa holiness. So ang tanong, are you growing in holiness, my dear brother and sister? Nandoon ba yung paglago mo spiritually? Sana makita. And the only way we can grow in holiness is again by only the work of the Holy Spirit. Kaya dapat nandoon yung pananangan natin, pagrely natin sa banal na Espiritu, at yung buhay natin, it should be a continual life of repentance. At nandoon yung sabihin natin pag-iingat sa ating puso. Then, because again, this is a duty in God to cultivate, to pursue holiness. This is purity of heart. So, kailangan nating bantayan yung heart na yon, yung ating puso. At paano natin gagawin yon? Lahat ng faculties natin, kailangan bantayan natin. Kasi again, yung heart is the entire person. So, yung mata natin, bantayan natin kung ano yung pinapanood natin, ano yung tinitingnan natin, ano yung binabasa natin. So social media tayo, ano yung gusto natin laging tingnan. Dapat bantayan natin yun. Ano pa? Yung pandinig natin. Diba? Yung anong pinapakinggan natin, mga music, no? Nakakalungkot po ngayon, ang music ngayon. Pagka i-analyze mo talaga yung mga lyrics, puro kabastusan. Nakakalungkot po. So we should guard our mind. No po? What you think. Kung anong iniisip mo. Di ba sinabi po yun sa Proverbs na so as a man thinketh, so he is. So kung ano ka, kung paano ka mag-isip, yun ka. So dapat bantayan mo yung isip mo na kung anong pinapasok mo dyan, anong iniisip mo, yan ay nakaka-apekto sa'yo. Sa iyong kabanalan. So kung palagi kang nag-iisip ng hindi maganda, kung ano-anong iniisip mo pag mag-isa ka, alam yan ng Panginoon, dapat bantayan mo yan. Ano pa? Sinabi natin, i-guard natin yung eyes natin, yung ears, yung mind. Pati yung paa natin, kailangan bantayan natin kung saan tayo pumupunta, kung saan tayo naglalagi, dun ba tayo naglalagi sa ayaw ng Panginoon na dapat wala tayo doon? O doon ba tayo pumupunta sa mga lugar na nagbubunsod sa atin na tayo magkasala? Bantayan po natin yung paa natin. At yung kamay natin, panguli, bantayan din natin kung anong ginagawa ng mga kamay natin. Ito ba ay gumagawa para sa kaluwalhatian ng Panginoon o yung kamay mo ba ay ginagamit para sa kasalanan? So, mga kapatid, mga kaibigan, we should be growing in holiness. And the perfect standard and the perfect model of holiness is none other than Jesus Christ. Yun po yung tandaan natin. Kaya babalik tayo sa grace ng ating Diyos. Na itong purity of heart, hindi natin ito kayang gawin sa ating sarili. Ito ay gawa ng Diyos, ngunit ito rin ay duty ng isang mananampalataya. Kaya sana nandoon po yung ating sabihin natin na pagpupursige. Na hiling, kung wala ka nitong purity of heart na ito, hilingin mo ito sa Panginoon. Dahil gagawin niya ito para sa'yo. Kung ikaw ay magsisisi ng iyong kasalanan at lalapit sa Kanya, hindi Kanya itataboy. Bibigyan Kanya ng panibagong puso. At yung panibagong puso na yon, meron po yung promise, meron po yung reward, meron po yung pangako. At dun po yung second point natin, ano yung pangako? Sabi doon, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mga kapatid, that's the ultimate blessing, to see God, to see His majesty, to see His glory. No? At
Yung sinabi po ditong they shall see God, kung titingnan po natin, let me just exposit this term na they shall see God. Yung they dito, it pertains to a specific group. Ibig sabihin, they shall see God. No other, kung ang puso mo ay hindi pure sa harap ng Panginoon, you will not see God. Yung they dito only pertains to those that are pure in heart. And they shall see God. Nandoon yung promise. Nandoon yung kasigurudahan na if your heart is pure, then you will see God. Hindi sasablay yun. No? Maaari, yung, di ba, kanina, balik ako sa example ko, gusto mag-travel, makita ang, sabihin natin, Disneyland. Walang kasiguraduhan yun kasi kung ma-deny ka sa visa mo, no? Kung wala, sabihin natin, maraming rason para hindi ka makapunta sa gusto mong makita na Disneyland. Pero dito sinabi, may promise, may kasigurudan na they shall see God. And seeing God is not only yung physical na makita mo siya mukhaan in all His glory, but nandoon din yung isang sabihin natin na katotohanan na yung seeing God can also be sabihin natin presented now. Kasi ang see God po dito, may dalawa po itong meaning eh. Seeing God with in your heart now, and seeing God in all His glory in the future pag tayo po ay nasa kalangitan na. So, dito makita natin na ngayon pa lang, kasi ang topic po ng Beatitudes is the kingdom of God, which is already here. No po? Pero wala pa yung consummation. So yung blessing pa lang na makita natin ng Diyos, nandito na. Sa paano pong paraan? Sa pamagitan po na ang ating Panginoong Jesucristo, nung tayo ay binigyan na ng puso, nauunawaan na natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Alam niyo po, bigyan ko kayo ng example how we see God presently. Dati, nung tayo ay hindi pa mananampalataya, iniisip natin yung mga coincidence, no po? 'Di ba po? Naiisip natin yung mga, ano man tawag doon? Yung sabihin natin na seemingly random na mga bagay na nangyayari sa atin na iniisip lang natin swerte or malas, mga ganun. Pero nung naging Kristiyano ka na, nakikita mo na lahat pala na nangyayari sa'yo, yung pala ay kilos ng Panginoon. Isabihin, nakikita mo na ngayon ang Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kung bakit nangyari sa'yo to, nakita mo, ipinahintulot ng Panginoon. Kung bakit ito ang naging resulta, nakita mo na pinahintulot ng Panginoon. So sa lahat ng bagay, nakikita mo na ngayon ang Panginoon, ang Diyos, na siyang kumikilos sa kanyang mga hinirang upang sila ay lalong pabanalin, upang lalo silang patatagin. So, in that sense, those that are pure in heart, they see God in this present life already. They see with their hearts. Yun po yung sinabi sa Ephesians 1:17-18. Sabi doon ni Apostle Paul, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. So yung heart natin meron siyang eyes, meaning ngayon yung mata natin meron tayong spiritual eyes that we see God in everything. We see God in creation, we see God in providence, we see God in His provision. Lahat po ng aspeto ng ating buhay nakikita na natin ng Diyos. So yan yung promise sa atin ng Panginoon bilang mga tao na merong pure of heart, na nakikita na natin ang kilos ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa sa ating buhay. And then of course, yung second meaning is yung for what it is, yung future na we will see God. We will have that ultimate blessing, yung beatific vision, no? Beatific vision, yung sinabi sa Romans 22:4 na we shall see Him as He is, no? So nandun na yung glorified body natin, nandun na yung glorified, sabi natin, mind, na makukomprehend na natin, makikita na natin ang Panginoon.
sa kanyang kaluwalhatian. And what a sight siguro. Di natin kayang ipaliwanag kung ano yung kaluwalhatian ng Diyos. Siguro walang may kukumpara na pinakamagandang tanawin dito sa mundong ito. Even makita mo yung space, yung galaxy, lahat ng maganda dito. No one can compare sa kaluwalhatian ng Panginoong, ng Diyos na makikita natin pag tayo ay nasa kanyang kaharian na. Isipin po ninyo ang sinabi na sa Revelation, wala ng araw because God shines 10,000 times brighter than the sun. Wala nang need ng araw kasi ang Panginoong mismo, yung kanyang kaluwalhatian, ang magliliwanag sa kanyang kaharian. Isipin po ninyo, paano natin i-comprehend yun? Paano natin iisip pagkakasayan sa isip natin? Pero that's the blessing, dear brothers and sisters. That's the blessing, my dear friends, na if you have that pure in heart, then you will see God. So, bago po tayo magtapos, let me just add a warning sa ating inaral. Kanina sinabi po natin na ang ating Diyos, siya ay nakatingin sa ating puso. Yun po yung isa sa mga points na wag nating ma-miss, na again, hindi siya nakatingin sa panlabas, kundi sa puso siya nakatingin. So, kung iniisip mo na dahil sa iyong panlabas na kabanalan, ikaw ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Kung iniisip mo na dahil ikaw ay mabait, ikaw ay matulungin, makikita mo ang Panginoon. Pero hindi nakikita sa iyo yung kabanalan na mula sa inward transformation na ginawa ng Panginoon sa iyo. Tandaan mo, kaibigan, nakikita ka ng Panginoon. Alam ng Diyos ang nasa puso mo. Si Judas, alam natin, istorya niya, kasama ng Panginoon. Pero ano nangyari? Hinalikan ng Panginoon, ipinagkalulo. Marami sa pagdating ng paghukom ng Panginoon, sasabihin nila, di ba, Matthew 7, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not heal in your name? Pero doon makikita, huhubarin ng Panginoon yung pagpapanggap na yon at makikita kung ano talaga yung puso nila. Anong sabi ng Panginoon? The scariest, yung pinaka nakakatakot na pwede mong marinig sa buong buhay mo na galing sa Panginoon. I never knew you. I never knew you. Hindi ka kakilala ng Panginoon. At ikaw ay dadalhin sa walang hanggang kaparusahan kung saan nandoon yung paggangalit ng ngipin. So huwag kang manangan sa sarili mong lakas. Huwag kang manangan sa sarili mong kabutihan. Huwag kang manangan mag-isip na malinis yung puso mo. Ipa-examine mo yan sa Panginoon. Sabi mo sa Panginoon, search my heart, try my anxious thoughts. Ipanalangin mo na ipakita sa iyo ng Panginoon kung ano ka talaga. At kung nakita mo na wala ka palang pure of heart, ito yung invitation sa iyo. Sinabi natin kanina na ang Diyos lamang ang siyang nagbabago ng puso sa pamagitan ng ni Jesucristo at ng kanyang banal na Espiritu. So ang invitation sa iyo ng Ebanghelyo, kahit paggaano karumi ang puso mo, kahit gaano pagka makasalanan yan, ang ating Panginoong Diyos kayang palitan yan, kaya niyang linisin yan and make it pure. Sinabi sa Hebrews na it is Christ's blood who cleanse us from all unrighteousness. At sabi sa Isaiah 1:18, come now and let us reason together. Come now, let us reason together. Though your sins be as scarlet, pulang-pula, they shall be as white as snow. Yan yung kilos ng Panginoon.
At inianyahan ka niya ngayon, come now. Ipalinis mo yung puso mo sa Kanya. Dahil papalitan niya yan ng bago. And His blood can wash the darkest stain whiter than the snow. His blood. That's what you need, my friend. Yung dugo ng Panginoon upang linisin ang kasalanan mo ng iyong puso at gawin itong dalisay. Yan yung kailangan mo. At yan ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Jesucristo upang Siya ay mamatay, bayaran yung kasalanan natin, linisin tayo mula sa pagkamakasalanan, at Siya ay nabuhay upang bigyan tayo ng bagong buhay din, bagong puso, at tayo ay bagong nilalang, at tayo ay para dalhin niya sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, let us not wag nating baliwalain itong imbitasyon na ito. Kung nakita mo ang iyong puso na marumi, again, you will not see God. You will not see God as a friend, but you will see Him as a judge. And He will judge you. And He will bring you sa kung anong kailangan mong kalagyan. So, habang nandito ka pa, habang hindi ka pa humaharap sa Kanya, sabi doon, come. Come now. Come to Christ, my dear friend. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po, Ama, sa inyong mga salita. Only you, Father God, only you can give us a clean heart by grace through our Lord Jesus Christ. Kaya, Panginoon, wala po kami may pagmamalaki, kundi pasasalamat lamang dahil nilinis po ninyo ang aming puso. Binigyan kami ng bagong puso upang kayo ay makita. Kaya salamat po sa napakalaking biyayang ito. Nawa, Panginoon, ay patuloy niyo po, Panginoon, linisin ang aming mga puso. Patuloy namin kayong hanapin. Patuloy po namin i-pursue ang holiness, ang righteousness bilang aming mga duty. And at the same time, Father God, nawa magkaroon din po kami, Panginoon, ng thankfulness na yung promise ninyo na makikita kayo, na makita namin kayo, Panginoon, when the time comes, Panginoon. And that's the ultimate blessing. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, because ang lahat ng ito ay tanging sa inyong biyaya lamang. Kaya nawa kayo ang kumilos sa amin, at kung sino man po ang wala pang pagkakilala sa inyo, Panginoon, kung sino man po sa aming kalagitnaan ang may puso pa na hindi dalisay sa inyong harapan, Panginoon, kayo po ang siyang kumilos sa kanila at kayo ang magbigay ng puso sa kanila, Panginoon. Nawa, abutin niyo rin po sila, Panginoon, upang sila ay lumapit sa inyo. Purihin po kayo, Ama, at sambahin. Ito po ngayong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat po ay tumindig para sa pag-aawitan.